Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng dark, moist chocolate cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay mantika 250 grams, asukal 300 grams, salt 1/2 teaspoon, cocoa powder 50 grams, all-purpose flour 225 grams, baking powder 2 teaspoon, baking soda 1 teaspoon, tubig 1 cup, fresh milk 1/2 cup, 3 itlog at 1 teaspoon ng choco flavor. Sa ating salaan ay atin nang ilagay ang all-purpose flour, cocoa powder, baking powder, baking soda. Pagkatapos nito ay kailangan natin itong salain ng maigi para walang buo-buo ang ating cake. Pagkatapos salain ay atin nang ilagay ang ating asukal. Haluin na muna natin ito. At kapag ganito na ang kanyang itsura ay okay na ito. At pwede na nating ilagay ang ating tubig, mantika, gatas, 3 itlog, na ilagay ko na rin pala ang asin kanina. At ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At kapag ganito na ang kanyang itsura or texture ay atin nang ilagay ang choco flavor. Next naman ay atin ulit itong haluin para mawala ang kaunting bubbles nito at higit sa lahat ay matunaw na ng maigi ang ating baking powder, all-purpose flour at ang ating baking soda. At kapag ganito na po ang kanyang texture ay okay na po ito at talaga namang pwedeng-pwede na itong ilagay sa ating molde. Kaya ngayon naman, kuhanin na natin ang ating molde at ilagay na natin ito. Nilagyan nga pala namin ito ng parchment paper para po hindi po siya tuluyang dumikit sa ating molde. At ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. O diba napakaganda po talaga niya. At atin po itong aayog-ayogin ng kaunti. At okay na po ito sa ating oven. Ang oven temperature po ay 160. Sa baba po ay 200 at ang baking time po is 50 to 60 minutes. Ngayon naman po ay gagawa na tayo ng ating chocolate frosting ganache. Ang kailangan lang po ay 3 egg yolk, 1 cup fresh milk, sugar 1/2 cup, cocoa powder 3 tablespoon, cornstarch 3 tablespoon, at atin po itong salain para po maiwasan natin ang pamumuo nito. At para wala pong mga buo-buo sa ating gagawin na chocolate. At ganito na po siya mga ka-bakers, atin na po siyang ilagay sa ating apoy at hayaan lang po natin ito na tuluyan ng maluto. Siyempre, kailangan po natin itong haluin para po hindi po siya dumikit dahil may kalakasan po ang ating apoy dito, nasa medium high po siya. Kapag nahalo na po ay okay na po at ilagay na natin ang ating choco flavor. Ayan. At next naman po ay continuous lang po ang ating paghahalo mga ka-bakers. At kapag ganito na po ang kanyang consistency, ay okay na po ito at higit sa lahat ay luto na siya. Pwede natin itong gamitin at kailangan nga po pala ay hindi siya malablaw o yung parang chocolate na po talaga ang kanyang consistency. Pagkatapos naman po ng 50 to 60 minutes ay luto na po ang ating cake. Kaya naman atin na po itong tanggalin sa ating molde. Pero kailangan po munang palamigin. Okay po? At next po, kapag malamig na, ay atin na po itong tanggalin sa ating molde at atin na pong tanggalin ng ating parchment paper. Yan, malamig na po ito mga ka-bakers at dahan-dahan na natin ang pagtanggal nito. Pagkatapos pong tanggalin ay atin na po itong hiwain base po sa gusto natin na hiwa or sa laki or sa dami po na gusto natin gawin. Ngunit sa amin po ay ganito lamang po ang aming paghihiwa. Nakadepende rin po kasi kung magkano nyo po ibebenta ito. Ayan, atin lang po siyang linisin ng kaunti. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers, ay atin na po itong lagyan po ng ating ginawang chocolate kanina. Ayan. Sa paglalagay lamang po ay pwede naman pong dahan-dahanin lang po natin slowly but surely. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagdating naman po sa dami ay kayo na po ang bahala kung gaano po kakapal ang inyong gustong ilagay. Pero as long po as nakakover po ang lahat nito ay okay lang po talaga ito. Pagkatapos po icingan ng ibabaw ay atin rin pong icingan ang bawat gilid nito. Yan na po ang kanyang itsura kapag na-icingan na po ang bawat gilid. At ang next naman po nito ay maglalagay na po tayo ng design
or guhit-guhit po. Gagamit po tayo ng ating cake comb at gagawa lang po tayo ng wave-wave na design. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung ano pong design ang gusto nyong ilagay. Ayan, pagkatapos po nito ay atin na rin pong lagyan ang gilid para po mas maganda pa po siyang tignan. At atin na pong lagyan ng chocolate na ginadgad ang ibabaw nito. Ayan. Chocolate lang po ito na ginadgad po natin sa kadkaran ng cheese. Sa dami po ay kayo na rin po ang bahala. Basta po yung pasok na pasok po sa inyong panlasa. Gawin lang po ito hanggang po sa matapos na po natin ang paglalagay ng chocolate sa ating border. Or sa border ng ating dark moist choco cake. Ayan, napaka-yummy na po niya mga ka-bakers. Pagkatapos lagyan ng border ay lagyan na rin po natin ang gitna nito. Yan, para po mas lalo pa po siyang sumarap at higit sa lahat ay mas lalong nakakatakam pa. Ayan, din na naman po ako makapaghintay na kumain ito. So, eto na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang sarap, sobrang yummy, at higit sa lahat, mabenta pa po talaga ito. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin? Gawin niya na mga ka-bakers. Tingnan niyo naman po mga ka-bakers kung gaano po siya kasarap, ka-creamy, at higit sa lahat video pa lang talaga naman nakakatakam. Oops! Eto na po ang ating Choco Moist check. O, tignan nyo naman po kung gaano po siya na nagmo-moist. Talagang perfect po talaga siya na Choco Moist cake. O, di po ba? Kaya naman hindi ko na nga po talaga ito patatagalin pa. Eto na po ang ating food for the soul ngayong hapon. Mga taga-Efeso 4:32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen mga ka-bakers! Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Please take care at higit sa lahat ay God bless.